ang munting agila. Noong unang panahon, may isang matandang agilang naninirahan sa isang puno sa itaas ng burol. Isang araw, habang mataimtim na natutulog ang matandang agila, nahulog ang isa sa kanyang mga itlog. Sa ilalim ng puno, di sinasadyang dumadaan ang isang matandang lalaki at nasalo ang itlog. Teka, saan ba ito nang galing? Tanong na lalaki. Tumingala siya at nakita ang isang agilang matutulog. Aba, itlog pala ito ng agila. Ang swerte ko naman, dadalhin ko ito sa aking manukan. At dinala nga niya ito sa kanyang manukan sa ibaba ng burol. Inilagay niya ang itlog kasama ng mga itlog ng manok. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang mapisa ang mga itlog. Isa-isang lumabas ang maliliit na sisiw mula sa mga itlog. Hanggang sa isang matira, ang itlog ng agila. Nag-intay ang inahin hanggang mapisa ang itlog. Di naman nagtagal, nagsimula itong gumalaw. At lumabas ang isang maliit na agila. Nagulat ang mga inahin sa kanilang nakita. Anong klaseng manok yan? Kay pangit naman. Ngunit wala silang nagawa, kundi tanggapin ang munting agila sa kanilang tahanan. Nakalipas ang ilang buwan at nagsimulang lumaki ang munting agila. Lumaki siya kasama ng mga manok. Kung kaya siya rin ay namuhay katulad ng isang manok. Itinuring niyang pamilya ang mga manok. Hindi niya nalaman na isa pala siyang agila. Hindi rin siya natutong lumipad. Isang araw, nag-uusap ang mga manok tungkol sa kanya. Bakit ba ang pangit niya? Nandidiri tuloy ako pagkasama ko siya. Parang nahahawa ako sa kapangitan niya, sabi ng isang manok. Oo nga eh, ang pangit-pangit niya. Hindi naman ata manok yan eh, sagot ng isang manok. Habang ang mga manok ay nag-uusap, hindi nila alam na naririnig pala ito ng munting agila. Kaya naman siya ay nalungkot. Bakit ganun? Bakit ba ang pangit-pangit ko? Lahat na lang lumalayo sa akin. Lahat sila iniisip. Wala akong kwenta, sabi ng munting agila. Bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili at naging sunod-sunuran siya sa kanyang itinuturing ng mga kapatid. Dahil dito, ay lalo siyang pumangit at nagkalagas-lagas ang mga balahibo. Isang araw, habang kumakain sa tumana, bigla namang may lumabas na ahas mula sa talahiban. Takbo! Takbo! Sigaw ng mga inahin. Patakbo na sana ang munting agila nang makita niyang malapit ng kainin ng ahas ang kanyang mga kapatid. Palapit na siya sa ahas nang biglang sumigaw ang inahin. Mga anak, tumakbo kayo! Takbo! Nagkulantang ang munting agila at natakot ito. Dali-dali na lang itong tumakbo pabalik sa kanilang tahanan. Hindi niya tuloy nilabanan ng ahas. Kaya naisip niya, sayang, hindi ko nalabanan ng ahas. Kung nalabanan ko yun, tiyak magiga na tingin nila sa akin. Sa di kalayuan, may napansin ng munting agila. Isang ibon na lumilipad. Tiningnan niya ito ng mabuti at namangha. Sana, ganun ako paglaki ko. Magtikas at marunong sumukat. Di niya alam, isa rin pala itong agila. Isang matandang agila na hinahanap ang kanyang nawawalang anak. Tama, ang kanyang tunay na ina.
Habang sinasabi ng munting agila ang kanyang pangarap, narinig naman ito ng isang manok. Kaya naman binatukan niya ang munting agila. Aray! Sabi ng agila. Huwag kang umara. Sa agila yun, hari ng mga ibon. Sa pangit mong yan, imposibleng maging ganun ka, sabi ng manok. Lumipas ang ilang buwan, at lalong lumaki ang munting agila. Lalo rin siyang pumapangit. Pwede bang lumayo ka sa amin? Ayaw namin makasama ka, kahit kailan. Ang pangit-pangit mo, sabi ng manok sa munting agila. Walang nagawa ang agila. Hindi sumunod sa inuutos ng mga itinuturing niyang mga kapatid. Ngunit, sabi niya sa sarili niya na kahit anong mangyari, gagawin niyang lahat para matanggap siya ng kanyang pamilya. Kaya naman sinundan pa niya ang kanyang mga kapatid habang nagtatago. Habang siya ay nagtatago, dumaan muli ang matandang agila. Ito'y nagulat sa kanyang nakita. Isang agila yun ah! Bakit siya nang nawawala kong anak? Sana naman siya na yun, sabi ng matandang agila. Kaya ito ay bumaba mula sa langit at pumunta sa munting agila. Agila! Hoy! Agila! Sigaw ng matandang agila. Nagulat ang munting agila. Ako po ba ang tinatawag ninyo? Sagot ng munting agila. Oo, ikaw nga, sabi ng matandang agila. Ngunit nagkakamali po kayo. Isa akong manok, hindi isang agila. Sagot ng munting agila. Hindi, ikaw ay isang agila. Hindi ako pwedeng magkamali. Tingnan mo ang iyong balahibo, iyong mga paa, ang iyong tuka. Hindi ba parehas na parehas tayo? Yun ay dahil isa kang agila. At alam ko, ikaw ang nawawala kong anak. Oo, ako ang iyong tunay na ina, sabi ng matandang agila. Paisip ang munting agila at naisip niyang maaaring totoo nga ang sinasabi ng agila ng kaharap niya. Ang hiyak-hiyak ang sumagot ng munting agila. Kung ako talaga ang iyong anak, bakit ako kasama ng mga manok? Pinaliwanag ng matandang agila kung paano nawala ang munting agila sa kanyang piling. Matapos ang mahabang istorya ng paghahanap ng munting agila, nagsiiyakan mag-ina. Akala ko talagang pangit ako. Akala ko wala akong kwenta. Sa mahabang panahon, inakala ko na wala akong lugar sa mundo dahil ibang-iba ako sa mga manok at nakasama ko. Pala, dahil isa akong agila, hindi ako nararapat sa isang manukan lamang. Ako'y nararapat na lumipad sa langit at makita ang mundo. Niyaya ng matandang agila na sumama ang munting agila sa kanya. Di naman nagdalawang isip ang munting agila at pumayag ito. Dinala ang munting agila ng kanyang ina sa isang bangin at tinuruan niya ang munting agila kung paano lumipad. Ngunit takot pa rin ang munting agila dahil kahit kailan ay hindi pa siya nakasubok na lumipad. Pero patuloy siyang hinikayat kinabayan ng kanyang ina at matapos nun ay sabay na silang lumipad. Lipad sila sa langit, ikot-ikot, tiningnan ang buong mundo. Makalipas ang ilang taon, lumaki na rin ang munting agila at nagkaroon ng kanyang sariling pamilya. Patuloy niyang iningatan ang kanyang mga supling
at tinuturuan niya rin ang mga ito lumipad. Simula noon, ay nabuhay na sila ng saya. Yan ang istorya ng munting agila.